Matapos kong mabasa ang isang artikulo, maraming katanungan ang pumasok sa aking kaisipan. Una, ano nga ba ang Gaza ceasefire? Sino ang mga sangkot dito at kailan ito nagsimula? Ang Gaza ceasefire ay isang kasunduan na naglalayong pansamantalang itigil ang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. Ang layunin nito ay bigyan ng pahinga ang mga magkabilang panig mula sa patuloy na digmaan at payagan ang pagpasok ng tulong para sa mga sibilyang lubhang naaapektuhan. Mahalaga ang kasunduang ito dahil kahit panandalian lamang ay nagdudulot ito ng pag-asa sa mga taong matagal nang nabubuhay sa takot at kaguluhan. Malaking bahagi ng isyong ito ang mga bansang direktang kasangkot sa labanan. Ang Israel at ang Hamas na matagal nang may tensyon at hidwaan. Mayroon ding mga bansa tulad ng Egypt, Qatar at Estados Unidos na tumatayong tagapamagitan upang mapag-usapan ang mga kondisyon ng ceasefire. Kadalasan natin nakikita sa social media ay naglalaman ng mga ulat mula sa international media. Pinapakita nila ang mga pagsabog at operasyong militar na nagpapakita kung gaano katindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine. Sa kabilang banda naman ay may mga personal na bidyong nanggagaling mismo sa mga residente ng Gaza, mga pamilyang tumatakbo para sa kaligtasan, mga batang umiiyak at mga komunidad na nasisira. Ang mga ito ay ang pinakamatinding larawan ng pagdurusa dahil hindi na ito simpleng balita, kundi tunay na buhay na nawawasak. Sa ganitong kalagayan, nagpapakita ang ceasefire ng pag-asa para sa muling pagbangon. Ngunit kailangan pa rin ng matatag na kasunduan at tapat na kooperasyon upang maging tuluyan at pangmatagalan na ang kapayapaan. Bilang isang kabataan, mahalagang maging mulat at mapanuri tayo sa mga nangyayaring ganitong isyu. Sa ating henerasyon, ngayon na gumagamit na tayo ng teknolohiya, ay maaari naman tayong magbasa mula sa mapagkakatiwalaang impormasyon, magbabahagi ng kaalaman sa iba at sumuporta sa mga panawagang tumutulong sa mga sibilyang naaapektuhan. Ang mga pinakamahalaga ay matutunan nating pahalagahan ang kapayapaan at gamitin ang ating boses upang isulong ang pag-unawa, respeto at pagkakaisa. Sa paraang ito, nagiging bahagi tayo ng mas malaking layunin, ang pagtataguyod ng kapayapaan sa ating mundo. Ayun lamang po at maraming salamat.